Welcome pong muli dito sa ating palatuntunan, ang In Search of Truth. Ako po ang kapatid na Jerry Lapira na muli po nag-aanyaya sa inyo. Samahan niyo po kami sa may kalahating oras ng palatuntunan ito at panalangin po namin sa Panginoong Diyos na ang ganitong mga palatuntunan sa Iglesia ni Cristo ay makatulong po sa inyong ginagawang mga pagsusuri upang katulad po ng napakaraming nakinig, nagsuri sa Iglesia ni Cristo, nalaman nilang katotohanan, nakapagpasya po sila na umanib sa Iglesia ni Cristo. Ang isa nga po sa halimbawa nito ay si kapatid na Jaime de la Cruz. Siya po ay mula dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Cavite City, sa Distrito Eklesyastiko ng Cavite. Pakinggan at panoorin po natin ang aming isinagawang interview. Totoong mahirap mabuhay sa mundo, puno ng tiisin at mga Ako po si kapatid na Jaime C. de la Cruz, nakatala sa lokal ng Cavite City, Distrito Eklesyastiko ng Cavite. Sa kasalukuyan po ako ang Pangulong Diakono ng lokal. Ako po ay nagtapos ng kursong Civil Engineering at sa kasalukuyan pong nagtatrabaho sa Cavite City Hall bilang mga project inspector. Pangalan po ng aking may bahay ay si kapatid na Emilita de la Cruz. May dalawa po kaming anak. Ang aking panganay po ay si Irvin de la Cruz na kasalukuyan pong nasa Riyadh. Ang aking bunso po ay si kapatid na Jamie de la Cruz na kasalukuyan pong nasa US po, sa lokal ng Salt Lake. Isa po akong dating Katoliko. Bilang isang Katoliko po, yung pong mga traditional na kagisnan ko, nagsumisimba. Pagdating ng mga mahal na araw, nanonood ako ng mga tinatawag nilang penitensya. Noon po, ang pagkaunawa ko sa reliyon ay pare-pareho lang pong naglilingkod sa Diyos. Nung kabataan ko po, nagba-Bible study rin po ako. Kasi nung sa lugar namin, marami po talagang pumupuntang yung mga nagmi-mission. No, during elementary school, may mga kasama ako na nag-Bible din kami sa Baptist. Nung elementary po ako, kada uwian po talaga, dumidiretso po ako sa kapilya na Aglipay, dyan sa main road po yun, katabi lang ko na school namin yun. Araw-araw ko po talagang ginagawa yun. Pumupunta ako doon, yung nakikita nyo sa mga Katoliko, pinapahiran ng panyo yung santo, ginagawa ko rin po nung araw yun. Kaya po ako pumupunta sa iba't ibang reliyon dahil ang pagkaunawa ko doon ay pare-pareho lang po talaga. Nabago po yun nung ako po ay mamisyon na ng tiyuhin ko sa mga pamamahayag na iglesia. Sa simula po talagang tumatanggi ako sa mga paanyaya. Dahil una, ang dinadahilan ko sa kanya, nag-aaral po ako Saka, mabarkada rin Sa madalas po kasi nilang pagpunta, talagang kinukulit po kami. Dahil tiyuhin ko naman po yun Talagang nagbigay din po ako sa paanyaya niya para daluan yung mga dako ng doktrina, yung bisyon. Doon po malapit lang din po sa amin nung araw yun. Opo, pati po sa pamamayag, dumadalo ko. Doon ko po napakinggan ko sa mga pamamayag at sa mga dako ng misyon, yung kaibahan po ng kalagayan ng kinikilalang Diyos. Doon ko po nalaman na ang Panginoong Hesukristo ay tao. At iisa lang ang Diyos na dapat sambahin. Walang iba kundi ang ating Ama. Kaya nangako po ako sa Kanya na pagkatapos po ng aking pag-aaral, magpapadoktrina ako. Nung panahon na dinodoktrinahan na po ko, nakita ko po yung kaibahan ng aral ng dati kong reliyon na Iglesia Katolika sa Iglesia ni Cristo. Nakita ko po na hindi po pala talaga pare-pareho ang reliyon. Talaga po may kaiba. Natutunan ko po sa Iglesia ni Cristo yung totoong aral. Nabanggit ko po na totoong aral yun sa Iglesia ni Cristo dahil po ang ginagamit po nila talaga Biblia. Nakasulat po lahat sa Biblia yung mga tinuturo sa amin. Samantalang sa dati kong reliyon, paulit-ulit lang. Pumunta ka lang sa simbahan, magdasal ka, ganun lang sa kanila
Yun lang po yun yung kaibahan po. Talagang malaking kaibahan. Napatunayan ko po sa aral po sa Iglesia ni Cristo, dahil ito po talaga ang tunay na reliyon, ito po ang tinibos ng ating Panginoong Hesukristo na siyang maliligtas sa araw ng paghukom. At nandito rin po ang pagtanggap ng tunay na karapatan at paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Sa una po talagang mahirap na tuparin yung naging pangako ko sa kanya na magpapadoktrina ako dahil aktibo rin ako doon sa mga kasama ko sa reliyon eh. Mahilig din kaming magpupunta sa ibang mga simbahan eh. Pero nung talagang naaralan na po ako, doon ko na po nakita yung kaibahan, kaya nagpasya na rin po talaga ako. Nung malaman po ng nanay ko, tumututol sila. Ayaw niya kasi malaking mauubos ko oras sa dahil noong time na yun nag-aaral, naghahanap ng trabaho. Pero kalaunan, natanggap na rin po nila na nag-iglesia na po ako. Ako po ay nabautismuhan noong April 30, 1988 sa lokal po ng Imus, Cavite. Nung panahon po na tinanggap ko po yung banal na bautismo, talaga pong naramdaman ko po yung malakas na biyaya na galing sa ating Ama eh. Doon ko po naranasan na talagang totoo po ang sa iglesia eh. Kasi mararamdaman niyo po yung pagsama ng Diyos sa inyo. Ang unang hiniling ko po sa ating Ama nung ako'y mabautismuhan, makapanatili po akong malingkod niya. Isa pa po sa pinagpapasalamat ko, hindi lang po ako natawag sa loob ng Iglesia ni Cristo, nabigyan pa po ako ng iba't ibang uri ng tungkulin. Ang una-una ko po naging tungkulin sa lokal ng Cavite, naging P9 po ako. At nung itatagpo ng kapatid na Eranio Manalo ang katiwala ng Mejoras, isa po ako sa nagkapalad na maging katiwala ng Mejoras, na destino po ako sa lokal po ng Olongapo. Sakop ko po ang Zambales 1. Ayun po, nung time na po yun na katiwala na po ako ng Mejoras, doon na po ako lalong tumibay ang pananampalataya kasi ang mga nakasama ko na po ay puro mga ministro na po eh. Sinasama po ako nila sa mga kokos ng distrito. Yung ibang termino po, doon ko na po talaga natutunan eh. Yung mga ginagamit na pananalita, doon na po ako tumatag nung naging Mejoras po ako ng Iglesia ni Cristo. Nung nasa Olonga po ako, nakikita ko po yung mga nakasama ko mga may tungkulin doon. Nagsabi rin po ako sa sarili ko na pagbalik ko, magjajakono po ako. Yung pinangako ko rin po yun kasi nung nasa Olonga po ako, hindi naman po talaga ako natupad doon eh. Nauwi rin po ako dito para tumupad ng aking tungkulin eh. Bago doon po, nangako ako na magjajakono ako. Nung diakono po ako, naging katiwala po ako ng purok. Nagtuloy-tuloy na po yun hanggang sa may sampa pa akong panlima. Masarap pong tumupad ng tungkulin, lalo na't pag talagang alam niyo pong hinihintay din kayo ng Diyos sa panahon ng mga pagsamba eh. Mararanasan niyo siya sa panahon po ng mga pananalangin. May papangako po hanggat may lakas po ako, patuloy po akong tutupad sa aking tungkulin. Pangako ko rin po, sa abot po ng aking mga kaya, lahat po ng inilalatag na gawain ng pamamahala, patuloy po ako magiging kaisa. Ako po si kapatid na Jaime C. de la Cruz. Ikinararangal ko po na ako isang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ang napanood at napakinggan po natin ay ang aming isinagawang interview kay kapatid na Jaime de la Cruz. Siya po ay mula dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Cavite City, sa Distrito Eklesyastiko ng Cavite. At sa aming pong pagbabalik ay isasagawa na po natin ang pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Huwag po kayong bibitiw. Magbabalik po ang programang ito pagkatapos na makapagpakilala po ng aming himpilan. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan. Nagbabalik po ang palatuntunang ito, ang In Search of Truth. At sa pagkakataong ito ay pinabot po namin ang aming pagbati sa aming mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na nasa iba't ibang panig ng mundo. Gayun din po yung mga nasa proseso na ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Binabati rin po namin ang sambahayan ni kapatid na Jaime de la Cruz na kanina po ay ating na-interview. Si kapatid na Jaime po ay nagmula dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Cavite City, sa Distrito Eklesyastiko ng Cavite. Nabanggit po kanina ni kapatid na Jaime
na siya ay dating kaanib sa Iglesia Katolika. Subalit, taglay niya ang paniniwala na lahat ng mga reliyon ay pare-parehong sa Diyos. Kaya nagagawa din niyang magpunta para sumamba sa iba't ibang mga reliyon. Doon din niya isinasagawa ang mga pananalangin at paglapit niya sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang pagkaunawa nga niya, kahit saang reliyong ka pumunta, yung pagsamba at paglilingkod na gagawin ng tao ay pare-parehong tatanggapin ng Diyos. Subalit na bago po ang kanyang pananaw ukol sa reliyon, nang magsimula na po siyang makapakinig at mag-aral sa Iglesia ni Cristo. Sa paraan na nung meron pong nag-anyaya sa kanyang kapatid namin sa Iglesia ni Cristo, ay pinagbigyan niya. At sa kanyang ginawang pakikinig, napatunayan niya mula sa mga katotohanang nakasulat sa banal na kasulatan na ang tunay na pagsamba at tunay na paglilingkod na tatanggapin ng ating Panginoong Diyos at maghahatid sa Kanya sa pagtatamo ng kaligtasan ay maisasakatuparan lamang niya o maisasagawa lamang niya kung siya ay nasa loob ng tunay na iglesia ni Kristo. Alam naman po natin, mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay, na sa ating panahon ay marami na rin pong mga tao ang naniniwala na ang mga kaganapan na nagaganap ngayon sa mundo ay nagbabadya na malapit nang dumating ang ating Panginoong Sokristo at malapit na rin po ang araw ng paghukom. Ang mga tao ay naghahangad din ng kaligtasan. Subalit, pagka ang pag-uusapan po ay kung paano matatamo ng tao ang kaligtasan, ay iba't iba po ang pinaniniwalaan ng tao. Para wag po tayong magkamali kung paano tayo magtatamo ng kaligtasan, pagdating ng araw ng paghuhukom, ay dapat na makilala muna natin, kabilang na po ba tayo sa tunay na iglesia na ipinakikilala ng banal na kasulatan? Kaya mahalagang alamin natin ito. Ano nga po ba ang isa sa ikakikilala sa tunay na iglesia? Na ito ang dapat nating aniban para dito natin maisagawa ang tunay na pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Pakinggan po ninyo at ganito ang mababasa natin sa 2 Korinto sa 10 ang talata po ay 12. Sapagkat hindi kami nangagmamatapang na makibilang o makitulad sa mga ilan doon sa mga nagmamapuri sa kanilang sarili. Ngunit sila na sinusukat ang kanilang sarili sa kanila rin at kanilang itinutulad ang sarili sa kanila rin ay mga walang unawa. Ang pahayag pong ito ni Apostol Pablo ay tumutukoy sa mga uri ng tagapangaral sa ating pong panahon. Ano po ang sinabi ni Apostol Pablo sa uri ng mga tagapangaral sa ating panahon? Ang sabi niya, silaan niya na sinusukat ang kanilang sarili sa kanila rin at kanilang itinutulad ang kanilang sarili sa kanila rin ay mga tao anyang walang unawa. Ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo ay ang mga hindi tunay na tagapangaral. Nagpipresenta lamang sila para sila ay magturo at mangaral. Wala naman silang karapatan para mangaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya anong uring tagapangaral sila? Mga tagapangaral anya na walang unawa. Kapag ka po sinabing walang unawa, anong katumbas nun, mga kaibigan? Wala silang nalalaman. Hindi nila maituturo ang tunay na kaalaman. Hindi rin matatanggap ng tao ang tamang aral. Sino pong tagapangaral? Ang sinasabi ng banal na kasulatan na dapat nating pakinggan at paniwalaan yung kanyang itinuturo sapagkat siya po ang may karapatan para magturo o mangaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Pakinggan po natin, dito po sa 2 Korinto pa rin, ang binasa namin sa inyo kanina ay 10:12. Dito naman po sa talatang 18 ay ganito ang patuloy na pagtuturo sa atin ni Apostol Pablo.
sapagkat hindi subok ang nagtatagubilin sa kanilang sarili, kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon. Tandaan natin, ang tagapagturo pala na dapat nating hanapin, pakinggan at paniwalaan ang kanyang itinuturo ay yung tagapagturo na ang banggit ni Apostol Pablo ay ipinagtagubilin anya ng Panginoon. Sino po kaya itong mga tagapangaral na sinasabi dito ni Apostol Pablo na ipinagtagubilin ng ating Panginoong Diyos? Biblia pa rin po ang sasagot sa katanungan natin yan. Dito po sa Hebreo, sa 5 ang talata po ay 4. At sino man ay hindi tumatanggap sa kanyang sarili ng karangalang ito, liban na kung tawagin siya ng Diyos gaya ni Aaron. Sino pong tagapangaral ang ipinagtagubili ng ating Panginoong Diyos? Sila po yung mga tagapangaral na tinawag ng ating Panginoong Diyos. Pansinin po ninyo yun, mga kaibigan. Hindi po sila basta nagpresenta lang para maging tagapangaral, kundi tagapangaral na ang Diyos mismo ang tumawag sa kanila o ang katumbas ay nagbigay sa kanila ng karapatan o kahalalan para magturo ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya ayon na rin sa patutuo ng banal na kasulatan, anong uring aral ang itinuturo ng isang tagapangaral na hindi naman sinugo ng ating Panginoong Diyos? Pakinggan natin dito po sa 2 Timoteo 4:3 hanggang 4 ay ganito ang patuloy na mababasa natin. Sapagkat darating ang panahong hindi na pakikinggan ng tao ang wastong aral. Sa halip, para masunod ang kanilang mga kagustuhan, hahanap sila ng mga gurong magtuturo lamang ng mga bagay na gusto nilang marinig. Ipagwawalang bahala nila ang katotohanan at babaling sila sa mga alamat. Anong uring aral po ang matatanggap ng mga tao kapag ka ang kanilang pinakinggang tagapangaral hindi naman isinugo ng ating Panginoong Diyos? Ang sabi, mga aral anya na hindi nawasto. Mga maling aral ito. Kapag ka maling aral ang tinanggap at ito ang pinaniwala ng tao, tiyak, maling pananampalataya rin ang kanyang matataglay. Kaya tandaan natin, hindi po maaaring mapabilang ang isang tao sa tunay na reliyon kung ang tagapangaral na kanyang pinakinggan at pinaniwalaan hindi naman po isinugo ng ating Panginoong Diyos. Kaya, ayon sa pagtuturo ng banal na kasulatan, para malaman natin ang katotohanan at ito ang matanggap natin at maisakatuparan natin ang tunay na pagsamba at paglilingkod sa Diyos, sino ang dapat na hanapin ng taong tagapangaral? Pakinggan natin at ganito ang mababasa natin dito po sa Malakias sa 2, ang talata ay 7. Pakinggan ninyo ito. Tungkulin ng mga saserdote na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Sa kanila dapat sumangguni ang mga tao tungkol sa aking kalooban, sapagkat sila ang mga sugo ng makapangyarihang si Yahweh. Tandaan natin, ang tagapangaral na dapat nating hanapin, sugo ng ating Panginoong Diyos. Bakit? Sugo ng Diyos ang dapat nating hanapin na tagapangaral. Sapagkat ang Diyos mismo ang may sabi, yung tunay na kaalaman niya tungkol sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, malalaman lamang natin sa tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos. Kaya mga kaibigan, alinmang iglesia na nagpapakilalang sila raw ay kay Kristo at sa Diyos at sila daw ang tunay na reliyon, dapat muna nilang patunayan. Sa reliyon ba na kanilang kinabibilangan, meron nga bang tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos? Dahil kung wala silang tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos, tiyak po, hindi rin tunay na reliyon yan. Hindi rin tunay na iglesia yung kanilang ipinangangaral. Ano po bang kahalagahan ng pagkakaroon ng tamang pagkilala sa Diyos at pagsunod sa kanyang mga katotohanan
mga kalooban na itinuturo nga po ng tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos. Pakinggan natin, dito po sa unang Timoteo 2:3 hanggang 4, ay ganito ang ating mababasa. Pagtuturo po ito ni Apostol Pablo, pakinggan ninyo. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos, na ating tagapagligtas, na siyang may ibig ng lahat ng mga tao'y mangaligtas at mga kaalam ng katotohanan. Yung po palang nakaalam ng katotohanan, sapagkat tunay na sugo ng Diyos ang nangaral at nagturo sa Kanya, pagka ito ang Kanyang tinanggap, sinampalatayanan, tiyak magtatamo siya ng kaligtasan. Kaya mga kaibigan, dito po ay napatutunayan na natin, talagang hindi totoo yung paniniwala ng maraming tao na kahit saang reliyon, maisasagawa ng tao ang tunay na pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Na doon matatamo rin ng tao yung pangakong kaligtasan. Kundi sa iglesia na mayroong pong tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos, lamang natin matatanggap ang katotohanan na ito kapag ka ating sinampalatayanan at sinunod, maghahatid sa atin patungo po sa pagtatamo ng kaligtasan. Kaya nga po, ayon sa ating Panginoong Sukristo, ano ang kahalagahan pagka pinakinggan natin ang tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos? Pakinggan po natin ang pagtuturo ng ating Panginoong Sukristo dito po sa Lucas sa 10:16. Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig, at ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil, at ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil ang sa aki nagsugo. Ito po ay pagtuturo ng ating Panginoong Sukristo. Pagtitiyak niya tungkol sa kanyang mga isinugo. Ano po ang tiniyak ng ating Panginoong Sukristo tungkol sa kanyang mga isinugo? Ang sabi ng ating Panginoong Sukristo, ang nakikinig-an niya sa inyo, tinutukoy niya dito yung kanyang mga isinugo, ay sa akin anya nakikinig. At ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil. At kapag ka itinakwil ang ating Panginoong Sukristo, ano din ang katumbas noon? Na itatakwil din nila ang Diyos na nagsugo sa ating Panginoong Sukristo. Ipinakikilala lamang po dito ng ating Panginoong Sukristo, napakahalaga na tanggapin natin ang pangangaral at pagtuturo ng tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos. Pagka pinakinggan natin ang tunay na sugo ng Diyos, pinakikinggan po natin ang ating Panginoong Hesukristo, pinakikinggan din natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga ayon sa ating Panginoong Sukristo, ano ang ibubunga pagka pinakinggan natin ang ating Panginoong Sukristo? Sa paraan na pinakinggan natin yung kanyang isinugo. Pakinggan ninyo, dito po sa 1 Gs ang talatay 16 ay ganito ang ating mababasa. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalingko at kanilang diringgin ang aking tinig, at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Yung palang mga taong nakinig sa ating Panginoong Sukristo, sa paraang pinakinggan nila yung pagtuturo ng kanyang mga isinugo, silaan niya ay mapapabilang sa isang kawan. Alin po kaya yung kawan na tinutukoy ng ating Panginoong Sukristo na dito napabilang yung mga taong nakinig, sumampalataya sa pangangaral ng kanyang mga isinugo? Pakinggan ninyo dito po sa Aklat ng Mga Gawa 20:28, salin po ito ni Ginoong George M. Lamsa. Sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin, basahin, pakinggan natin. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang kawan po na tinutukoy ay walang iba kundi ang Iglesia ni Kristo. Sa makatwid, ang tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos, sa aling iglesia po natin sila matatagpuan, mga kaibigan? Hindi po natin sila matatagpuan
sa iba't ibang mga iglesia, kundi sila po ay matatagpuan lamang natin sa tunay na iglesia ni Kristo. Kaya nga po, ang iglesia ngayon na naglilingkod po sa inyo at pinakikinggan ninyo, lubos po ang aming pananampalataya na si kapatid na Felix Y. Manalo ang sugo ng ating Panginoong Diyos sa mga huling araw na ito. At sa marami na din po nating mga pagtalakay at pag-aaral, ay napatunayan po natin na si kapatid na Felix Y. Manalo ay tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos sa patotoo ng banal na kasulatan at gayon din sa mga aral na kanyang itinuro. Kaya nga ang mga tao na pinangaralan ni kapatid na Felix Manalo, inakit niya, umanib sa tunay na iglesia ni Kristo. Ito po ang lubos na naunawaan ni kapatid na Jaime de la Cruz. Kaya nga, ang banggit kanina ni kapatid na Jaime, napatunayan niya, hindi anya totoo na pare-parehong sa Diyos ang lahat ng mga reliyon, kundi iisa lang ang tunay na reliyong sa Diyos. Ito ang reliyon na may tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po mga kaibigan, patuloy namin kayong inaanyayahan na suriin ninyo ang Iglesia ni Kristo. At tinitiyak namin sa inyo, katulad po nung napakaraming mga tao na nakinig, nagsuri sa Iglesia ni Kristo, iisa po ang kanilang napatunayan na ang mga aral na sinusunod dito sa Iglesia ni Kristo ay pawang mga kalooban ng Diyos na ang pinakabatayan ay ang banal na kasulatan sapagkat ang nangaral at nagturo nga sa Iglesia ni Kristo ay tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos. Ito rin ang dahilan kung bakit napakalakas ng aming loob na ipag-anyaya sa inyo ang Iglesia ni Kristo. Kaya nga po si kapatid na Jaime na kanina ay ating na-interview ay meron pong paanyaya sa mga nakikinig at sumusubaybay ngayon na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo, pakinggan at panoorin po natin ito. Ito po sa mga kaibigan ko at mga kakilala na hindi pa po kaanib sa Iglesia ni Kristo, inaanyayahan din po namin kayong pakinggan niyo po ang mga aral sa loob ng Iglesia ni Kristo. Baka dumating din po ang sandali na kayo ay matawag, makita niyo ang kahalagaan ng ginagawa namin mga paglilingkod. Maraming salamat po. Nawa po ay nakatulong ang ginawa naming paglalahad na ito ng mga kalooban ng Diyos sa inyong ginagawang mga pagsusuri. At loobin nawa ng ating Panginoong Diyos na dumating ang pagkakataon, magkasama-sama na po tayo dito sa Iglesia ni Kristo. Bago po tayo magtapos ay inaanyayahan namin kayo sa isang panalangin. Panginoon namin Diyos, salamat po ng napakarami. Ginamit mong muli ang palatuntunan ito para maihayag sa mga tao ang kahalagahan ng pakikinig sa iyong mga salita sa pamamagitan ng pagtuturo at pangangaral ng iyo pong isinugo. Maawa ka nawa po sa mga nakinig gayon. Maunawaan nilang halaga ng pag-anib sa Iglesia ni Kristo at dumating ang pagkakataon na sila man makasama rin namin sa tunay na pagsambat paglilingkod sa iyo. Maghahatid sa amin sa pagtatamo ng pangako mo pong kaligtasan. Panginoong Kristo, lumalapit din po kami sa iyo. Maawa ka pong ipamagitan kami sa Ama at patuloy na pagpalain at basbasan ang lahat ng iyong mga hinirang. Ama, sa muli naming paglapit sa iyo, hindi namin nakakalimutang ipanalangin ng kapatid na Eduardo Manalo. Patuloy mong ingatan ang aming pinakamamahal na kapatid. Kasama na po ang kanyang buong sambahayan. Ang lahat inihiling na namin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen.